Okay, so let's solve this problem the fastest way we can. This one's under statics, specifically yung concurrent force system. Okay, so the magnitudes of the three forces acting on the plate are yan, T1, 100 kilonewtons, T2, 80 kilonewtons, and A3 ay 50 kilonewtons. So replace these forces with a single equivalent force R. So basically, resultant. So hindi to equilibrium. So also find the coordinates of the point where R intersects the plane. Okay? So ang gagawin natin dito is by vectors. So that's what I think the fastest way to solve this. Kahit di ka na magsulat ka mo. Makuha mo na agad yun. Pero sige, since ano to, discuss ko lang yung concept nun. So di ba sa pag vectors kasi, in-express natin in terms of Cartesian coordinate. So ayun. So for example, sa T1, ito yan, papunta sa intersection. Yan, obviously, concurrent force yan kasi nga dito sila mag-intersect lahat-lahat. Dito. And of course, yung resultant, pass through din dyan. Mamaya, makita naman natin yun. So, para umabot ka dun sa intersection nila ay ito yung mga dinaanan mo. Then, di ba, ang sign nito is nakadepend kung saan ka nakatingin, saan ka naka-face. Positive ba na side or sa negative? So, ayun, kung papunta ka rito sa X, positive yun. I-blow ko nga. Kung papunta ka rito sa X, positive yun. Papunta ka rito sa Y, positive yun. Ay, nangyari. Punta ka rito, along Y, positive yun. And pa-upward ka, positive din yun. So, ayun. Ayun ba yan? Nipis. So, paano yan? Ang coordinates nito? Actually, lagay na natin sa vector. Lagyan natin sa vector. Hindi na tayo magsusulat. Sa vector A, ilagay ko sa vector A. Ang ilalagay ko dito yung mga position vector. So, yun, for T1, ayan. So, going to the right siya, or ano ba? Yung basta perpendicular kasi siya eh. Ayan, palikod, which is opposite dito. So, negative yun. Lagay natin. So, negative 1, kalahati yan eh. O, negative 1. Tapos, ang Y niya ay pupunta tayo dito, towards. Diba? Towards positive. Oh, mawala. Towards dito. So, same direction. So, positive to yun. And then, ang upward yan, lahat yan sila, pa-positive yan, positive Z. Dito yung Z. So, lahat yan sila, positive. X and Y lang magkakatalo. So, 6. Okay, lagay na natin yan. Then, ano pa? Another, parang ulit yun. Di ako sanay sa kanan kasya Vector, ayun, data. Tapos vector B naman tayo. 1 is 1, 3 lang din kasi parang, ano yan? Isang row lang naman yan, tatlong columns. And then, para sa 2 naman, sige, lagay na lang din natin. Lagay natin. So, ito yung 2. So, lagay ko na lang agad yung, wala na naman cursor ko. Lock ko. Ilolo ko. For a while. Lock cursor ko. Ay, this one's under, ano pala? Yung source pala nito is yung kay Pytel. So, ayan. Pytel and Q sa last pa yun. O, ayan. So, dito tayo nag-start sa origin nito. Di yung origin ng mismong plane. Kung saan nag-umpisa, so ang x niya ay yan, pa-negative. Opposite, so negative 2. Ang y niya ay also negative 3, then 6. Negative 2, negative 3, 6. And negative 2, negative 3. Tama, di ba? Negative 2, negative 3, then positive 6.
Ayan. Then, finally, yung sa C naman tayo. Ay, no. Bakit complex? Vector and data sa C. Okay, 1:3 pa rin. O pag sa C, galing dito, ang x niya ay positive na. Positive x. So that's positive 2. Negative pa rin si y. Positive 2, negative 3 naman. Positive 2, tama. Negative 3 kasi opposite siya, then positive 6. Ayan, yan na yung values mo. So yan, di ba, ayan yung kinukuha natin na position vector. Sige, tanggalin ko na yung mga yan. Hindi ko na kailangan yan. Gusto ko na kayong pakinabangan. Okay, so, ayan. Anong gagawin natin dun? Di ba may force yan? May mga force yan. Di ba ang ginagawa naman talaga natin kapag ganun, inakuha mo yung component niya, say sabihin natin force along x. Force along x, di ba? So, yan yung total force. Yung force, multiply mo sa x component niya doon, di ba? All over yung, ayan, yung buong length. Ganyan lang naman yun eh. And then kapag y naman, Fy, di F times yung y component over L. Yung buong ano, wherein L is, sige mamaya. Kapag z naman ay F times z over L. Wherein yung L is just the square root of the sum of the squares. Yung coordinates, x squared plus y squared plus z squared. Ayun. So ito, yan na yung mga given. 100, ano yan? 180 tsaka 50. Hindi ko na yung susulat yan. So, itong x, yun yung in-store natin. Itong L, ma-express natin yan in terms of, yung vector. Kasi nga, di ba, ang vector, eto, kapag in-express mo na ganyan yung vector, yun lang din yung absolute value nun, yung modulus kung tawagin, di ba, sa complex. O, paano gagawin natin? E di para makuha natin yung force component ng T1, ibig sabihin naka Tx, T1x, T1y, T1z, di, natin, multiply na lang natin yung force T1 and 1,000 kilonewton. Then multiply ko dun sa vector na nakastore sa T1. Then i-divide ko sa absolute value ng vector na yan. Absolute value ng vector, oops. Wait. Absolute value, nasaan yung absolute? Ito pala. Parang iba sa kanan. Sa kanan, di mo na kailangan mag-shift, no? Absolute value ng vector na yun. So, vector A. Ayan. Store ko na yan. Na-store ko ba yan sa vector A? Ayun, naka-store. Ayan na. Yan yung sa vector A. Then, sunod. Yung vector sa B naman. Ang sa B ay, ayun, T2, 80 kilonewtons. 80 by, naka-store sa vector B. Mabilis lang to. Divided by absolute value na naka-store sa vector B. Or yung sa absolute value ng vector B. So, ayan, store naman natin yan sa B. Finally, yung sa vector C naman ay 50 by yung vector C. And then divide natin sa absolute value ng vector C. Vector C. O, ayan. Pag pinag-add natin yan lahat, vector A plus vector B plus vector C. Then, voila. O, ayan na yun. 24.18. Ayan, 24 point, ayusin ko nga to. Kinuha ko lang to sa sa answer key kasi. 19 nga. Negative 24.19, sige 2 digits. Ito ata na iba. 47, 48. Sige, negative 24.48 pala yung J. So, ayun, yung X, yung I, di ba, yun yung correspond sa X-axis. 24.48 lang, di ba? 24.48. And then yung last ay, ayan, 205.13 na lang. 205.13. So, ayan. Ayan na yun. So, pag kukunin mo naman yung resultant niyan, di kunin mo lang yung absolute value niya. Absolute value
ng vector ans. Nasa vector ans na yun nakastore. So, absolute value ng vector ans. Ano yun? Vector ans number 6. Ayan na yung resultant. 208. Okay. So, ayun. 208 lang pala yan. R is equal to. Lumipis. So, R is equal to 208 talaga, no? 207.999. Oh, 208. 208, ano yun, kilonewtons. Ayan. So, ito yung, ano yun, direction. So, kung gagawa natin yan, wala pala akong nilagay dito. Kung aalamin natin saan yan mag-intersect, sige, gamitan natin. Gawa natin ng araw-araw to. Pangit. Makapal. Ayan. Lagyan ko lang. Makapal. One more time. Hindi siya. Okay na nga yan. Ayan. So, pag dinretso natin to, ayan o, by principle of transmissibility, di ba, mag-intersect yan sila dito. Ayan. So, kaya nga concurrent yan eh. Mag-intersect sila at certain point. And syempre, yung resultant, nandyan din yun. Pangalanan kong red. Pangalanan kong red. Kulayan kong red ang resultant. So, ito ay mga something dito, ganyan. O, kapag in-extend natin yan downward, gawa na lang ako ng, ano to, naka-dotted. And in-extend natin downward, ayun, mag-intersect siya dito. Paano natin makukuha yan? Yan na yun, yung coordinates na hinahanap. Ito, at ito. So, with respect sa origin, ito. So, ang x-axis niya, pangalan kong ano to? O na lang. Para ito ay x sub o, x sub naught, y sub naught. X sub naught, then y sub naught. Tama? Ayan, paano yan? Di ratio and proportion lang yan. Ito lang din yan eh. Kukunin mo yung mga x's and y nila, then babalik ko siya sa baba. So, ito yung components yan. Rx, Rx ngayon, Ry, tama na yun, di ba? Kasi ang Rx natin yan, negative. So, opposite dito. Ry, opposite din doon. Positive lang yung Rz. Ito lang yung perpendicular. Ito lang yung perpendicular. O, ganyan. So, ito siya. Ayan. So, ano yan? Pwede natin yan ba treat by ratio and proportion in terms of yung forces. So, ang hinahanap x naught, y naught, di ba? X sub naught. Paano ba makapal? Ito nga lang. Yan, x sub naught over yung rx. Absolute value nun. Absolute value is equal to y sub naught. Absolute value na rin yung ry is equal to z. Yung z ay, ayun, meron naman na. Kasi nag-intersect daw siya sa plane eh. So, ibig sabihin, intersect the point where, coordinates of the point where R intersects the plate. So, that is the XY plane. Di kasama si Z doon. So, ang by ratio and proportion, ayun nga. Ito yung RX. Ito naman yung RY. Ito yung RZ, pero di naman natin kailangan. Yung, yan. Kailangan natin yan. So, ayun nga yung kailangan natin para makuha yung x sub naught and y sub naught. So, yun. Z ay absolute value. Paano naman to RZ? Ayun. Baka dali na lang yan. X naught, y naught na lang yan. So, ito. Bali, Z times Rx over RZ. Tapos y. Para makuha yung y sub naught naman, Z times Ry over Z. Ganun. So, x sub naught tsaka y sub naught. Yung coordinates.
Okay. 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 So, okay na tayo dito sa vectors. Wait lang. Parang duda ako sa 208. Ulitin ko nga. Absolute value ng vector A plus vector B. Parang iba na ako kanina. Plus vector C. Ayan, sige. Final na yan. 208. 207.995. Okay. So, doon na tayo sa vectors. Doon na tayo sa kaya mag-two-liner. Gusto naman na tayo dyan eh. Sulat na rin naman natin yan. So, ang Z ay constant naman yun na 6. Tapos, ang RZ ay 205.13. So, ang papalitan lang natin is ito. Yung force. Highlight ko na lang yun as X. Oo. Oh, ayun. X siya kapag, ayun, 24.19. Absolute value tayo. RZ, RX, 24.19. Then 0.708. Ayun, same. 7.708. And kapag Y naman, gusto ko lang palitan. Tapos Y naman ay, ano yun, 24.48. 24.48. And that's it, 0.716. Diba? Okay na yun. Yan na isusulat. O, yan siya. Yan siya kabilis isolve. And that's it for this problem. Bilisan lang. Hope you learned something. Thank you.